Naitanong niyo na ba sa inyong mga sarili yung katagang bakit? Hmm? Kasi alam niyo, ang bawat individual minsan sa kanilang kabataan ay hanggang sa paglaki nila, naging matured na sila, eh nakararanas sila ng matinding kaligayahan sa kanilang buhay. Kumbaga, sa sobrang kaligayahan, nakakalimot sila sa pag-aalaga sa kanilang mga sarili. Lalo na sa mga isang OFW na kagaya ko. Minsan sa sobrang trabaho, busy sa pakikitungo sa mga amo, syempre ginagandahan nila yung trabaho nila. Nagpapakita sila ng katapatan, hindi lang sa trabaho kundi sa employer. Kasi iba-iba tayo ng pananaw, kailangan maging tapat, lalong-lalo na sa Diyos. Kasi ang Diyos laging nakatingin sa atin, nakasubaybay, ano man ang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya diyan sa bagay na yan, minsan nalilibang tayo. Napapabayaan natin, sa madalit sabi, napapabayaan natin yung ating kalusugan. Diyan, minsan yung iba natatakot magpa-check up kasi ayaw nilang malaman yung totoong karamdaman nila. Baka yun pa yung unang ikamamatay nila. Yun yung pananaw ng iba. Yung iba naman, konting karamdaman lang, nagpapa-check up na kaagad sila para maagad, yun ang tama. At yung iba naman, yung ano lang, wala silang time para magpa-check up kasi nga inuuna nga yung trabaho at yung ibang aktibidades nila sa pang-araw-araw nilang buhay. Kaya yun nga, iba't iba tayo ng pananaw. Pero ang dapat pala nito, ayon sa experience ng iba at isama ko na rin yung experience ko, dapat pala ay kung may nararamdaman kahit maliit lang na bagay sa ating kalusugan, kailangan magpa-check up na tayo kaagad. Kasi pag pinabayaan natin na lumala at dumating sa punto na malalaman natin yung resulta, malala na pala. At yun na parang dadaganan na yung mundo mo, parang babagsak at guguho. Diba? Sakit. Kaya pag nalaman na yung sakit at sobrang serious na pala, syempre, dadaan tayo sa matinding gamutan. Kaya dyan sa matinding gamutan na yan, dyan tayo nakakaramdam na overwhelmed na sa stress. Sa hindi lang stress, dumadating na tayo sa punto na ng depression. At yung pagka-depress natin at yung stress pa lang, dun pa lang, nagdudulot na ng karagdagang masakit sa karagdagang sakit ulit, panibagong sakit ulit sa katawan natin. Kasi may mga side effect yan sa katawan natin eh. Yung depression tsaka yung stress. Kasi ang stress, pag napabayaan natin yan, babagsak sa depression. Maraming mga negative na naidudulot sa kalusugan natin yan na hindi ko na isa-isahin kasi hindi naman ako eksperto. Pero doon sa experience ng iba at hindi na ako lalayo sa sarili kong experience, maraming negatibong sakit na naidudulot. Kaya yung kung ano yung sakit natin na pinagdadaanan, madadagdagan pa yun. Kaya magiging komplikado na. Kaya mas lalong tumitindi at bumibigat at dumadami yung mga nararamdaman natin. Pero, masasabi ko lang, manalangin tayo palagi. Huwag tayong makalimot. Panatiliin natin yung pagiging tapat natin sa Diyos. Kasi huwag natin i-underestimate yung power ng panalangin or prayer.
Kaya, wag natin hayaan din na ah, malugmok tayo dun sa sobrang pag-iisip kung ano yung napapagdaanan natin. Ano tayo, libang tayo, humanap tayo ng tamang mapapaglibangan para maibsan naman yung mabigat na dinadala natin sa dibdib. Bilang OFW, syempre limitado yung oras para maglibang. Kaya yung day off natin, gamitin natin sa tama. Punta tayo, yung iba nagsisimba sila, yung iba nag-a-unwind, kasama yung mga friends nila, gano'n, namamasyal sa iba't ibang lugar. Yun, magiging masaya. Kasi ang pagiging masaya, isang effective na panlaban yan sa problemang napapagdaanan natin. Kasi alam nyo ba, ayon sa eksperto, nabasa ko, na ang pagngiti, pagtawa, ay daig pa yung, halimbawa tumawa ka ng ilang seconds or ilang minutes, daig pa yung nag-exercise ka na ng 1 hour. Kaya yan, sa buong mag-araw, halimbawa, hindi man lang tayo ngumiti, hindi man lang tayo tumawa, sa buong maghapon, ibig sabihin pala nun, marami nang na-i-release na sa katawan natin, yung maapektuhan dun sa kalusugan natin. Kaya kailangan nating mag-unwind sa iba para maging masaya tayo. Para yung aura natin magiging, ibig sabihin, hindi man tayo healthy, pero dun sa pagiging positive natin na pananaw, pagiging masaya natin, malaki ang naidudulot niyan sa kalusugan natin. Kaya, yun. Ngayon, marami pang bagay na dapat natin gawin. Sa mga OFW, mahirap talagang magsaya, di ba? Lalo na pagka ang employer mo naman, yung tinatawag nilang bruha. O kaya yung, kumbaga, laging nakamonitor sa'yo. Bukod sa amo na laging nakamonitor, marami pang mga CCTV na nagkalat sa buong bahay. Kaya parang na-pressure tayo. Pero wag nating isipin yun. Ang isipin natin kung papaano tayo magiging masaya, magiging positive yung pananaw natin para malagpasan, karagdagan din or tulong din yan para maka-survive tayo. Sa kagaya ko na mga may pinagdadaanan sa kalusugan na under medication kasi katatapos lang ng surgery ko. Kailangan ko talagang hindi lang yung dinadala kong sakit ang iniisip ko, kundi syempre ang pamilya ko, mga mahal ko sa buhay na naghihintay sa akin sa Pilipinas. Kasi inaasahan nila ako na darating doon, na buong buo, na malakas. Pero ngayon hindi na rin ganun. Dati na iniwanan ko sila, hindi na yung dating lakas ang pabalik sa kanila. Siyempre, ilang taon na rin dito, hindi na kagaya ng dati. Pero positive lang para makatulong sa atin yun. Although, hindi man ako ganun kalakas na darating sa pamilya ko, syempre malungkot, di ba? Pero yun nga, katulad ng sinabi ko, magiging positibo lang at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yun ang karagdagan pa doon. Saka yung huwag natin aalisin yung tiwala natin sa Diyos. Kalakip niyan, tulungan din natin yung sarili natin para maging healthy ay kaya ng mga pipiliin natin kung ano yung mga kinakain natin kasi yun din ang isang nagpapatrigger pala ng sakit natin. Kaya kung ano yung halimbawa yung sakit natin, mag-research tayo
kung ano yung dapat nating kainin at yung hindi. At 'di ba, sasabihin ng iba, masarap eh, tsaka kainin ko ng lahat hanggat nabubuhay pa ako. Kailan ko makakain yan pag patay na ako? 'Di ba ganun ang katwiran ng iba? Pero kung gusto talaga nating makasama pa ng mas matagal yung pamilya natin na nawalay sa ating piling, kailangan din nating tulungan yung sarili natin, napabayaan natin yung kalusugan natin, pero tulungan pa rin natin yung sarili natin para malakas na darating pa dun sa ating pamilya na nawalay sa atin. Kasi sa ilang taon na hindi natin nakikita, syempre sabik tayo sa isa't isa. Kaya kailangan na maipadama pa natin yung pagmamahal, yung pagkukulang na hindi natin nagawa nung panahon na wala tayo sa piling nila. Kaya ang masasabi ko lang, be strong, whatever sakit na napagnaanan natin, whatever problems that we are suffering, kailangan pa rin natin ang kumapit sa Panginoon. Magtiwala tayo, palagi tayong lumapit sa Kanya through prayers, at kailangan din nating pumunta sa mga church, kahit anong reliyon meron tayo, kailangan pa rin nating magpatuloy na magtiwala sa Kanya at maglingkod sa Kanya hanggat tayo ay nabubuhay at hanggat tayo ay may kakayanan pa. At ipakita din natin ang pagmamahal hindi lang sa pamilya natin, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Bilang pagsasara dito sa video ko na to, sana panoorin nyo at sana tulungan nyo akong isubscribe din ang munting channel ko. At ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo sa pag-subscribe or panonood. Malaking tulong sa akin at salamat in advance. Tulungan din natin kung ano man yung mga hanggat nabubuhay tayo, ano man ang kaya nating itulong sa ating mga kapwa, ibigay natin sa abot ng ating makakaya. Masaya ang makakatulong kahit maliit na bagay, huwag nating tingnan yun. Maliit na bagay man sa paningin natin, sa paningin ng iba, pero sa karamihan, ina-appreciate din nila. Kaya, wag natin kalimutan din ang magpasalamat sa mga taong nasa paligid natin na nakakatulong. Higit sa lahat, wag tayong makalimot sa Panginoon na siyang may lalang sa atin. Yun lang, thank you guys, and have a beautiful day. Bless everyone. Thank you so much.